Ano yung mga napansin niya sa Pilipinas na kakaiba? Ayan. También el restaurante así, cuando coméis y arroz termina, Dalma, tú puedes comer. Sagana Ecuatorial Guinea. At ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. So wala tayo sa loob ng bahay ni Chamame. Nandito po tayo sa may sementong bahay nila Chamame na hindi nasisimulan po nating ayusin. So kumusta po ba kayo mga kababayan ko? Andun po sila Elvis, may ginagawa po sa bahay nila Chamame, medyo maingay kaya sabi ko kay Chamame baka pwede dito tayo mag-video. So ayun mga amigo, kanina ay kinausap ko si Chamame at ang sabi ko ang gagawin natin ay ano yung mga napansin niya sa Pilipinas na kakaiba. Ayan, culture shock po. Hindi niya iniisip na ganun pala ang Pilipinas. So dahil kasi first time ni Chamame makarating sa ating bansa. Ayan, nagdidiwara. Nagdidiwara si Chamame. Oo. Pagdating ni Chamame dito, puro konsumisyon, mga amigo. Ayun po. Ayan na po ang inyong tiyahe na si Tia Celsa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué guapa hoy. Ay. Paro, G. Paro, G. Paro, G. Chamame, vamos umpisar. So, kanina nag-usap kami ni Chamame at ang sabi niya, ito po, may 8 siyang binanggit sa akin. Ta-translate ko na lang. So, ang mga kakaiba daw po sa Pilipinas ay number 1 daw po. Ito ang number 1 na napansin ni Chamame. Lahat ng nagwo-work sa Pilipinas ay bakit daw naka-ID at bakit dito daw hindi ganon, no? Chamame, no? Todo gente mi país cuando trabajar tiene identidad, no? Esto tu observation primera, no? Mi país o hindi daw na-obserbahan ni Chamame bakit daw naka-ID yung mga nagtatrabaho sa mall, nagtatrabaho sa bangko, lahat mga estudyante. Dito raw kasi hindi ganon. Aquí tiene identidad solo de cuando tú coges de identidad de coche, así, pero de niños, así, de no hay, así. O, yun ang sabi ni Chamame. Yun ang unang niya pansin ni Tia Celsa. Chamame, no, tu ha dicho, mi país, mucho mercado y también grande, no? Sí, grande. Porque aquí no hay. No hay. Ajá. Kasi Piso. piso, pero aquí de mercado SM Robinson, no? Así muy grande, no? Grande. Aha. Grande, casa, piso. Piso. Ayun, sabi ni Chamame, yun nga, maraming mga mall sa atin na dito ay wala po. Kasi dito po sa amin sa Puerto Bata, ang mall po ay kung di ako, dalawa lang. Ang parang yung Apsara lang, yung mga ganun lang at saka yung sa company namin. Tatlo actually yun, yung isa nagsarado pa. Aquí solo, EGTC y Martinez, yes ta. O, yun lang po. Este Martínez. Sí. Después, Chamame, tu ha dicho, aquí, ay, mi país, mucho gente comer la restaurante. Ajá, ¿no? Tú eso observación, ¿no? Porque aquí, cocinar. Ajá. Cocinar. Con leña, humo, fuego. Así. Ajá, así. No cada día comer la restaurante. O, inapansin ni Chamame kasi nang nasa Manila at saka nasa Nueva kami, ang dami rin mga kumakain sa mall na dito po hindi ganon. Na dito, yung mga resto dito, bihira siguro yung napupuno, kadalasan, ay kakunti lang kasi tao dito mga amigo, kung hindi ako nagkakamali mga 2 milyon lang o 1 milyon lang. So pagka nung bumalik ako dito, sabi ko naku, asan yung mga tao, ba't naglayasa na yata sa bansa nila? So ako din mismo ay nung bumalik ako dito ay nanibago ako. Y también Chamame, tu ha dicho de hospital, de escuela,
muy bien, no? Grande. Ayun, sabi ni Chama, may malaki daw yung mga ospital at saka yung school sa atin. También, tú has dicho, mucho coche. Mucho coche. Mucho coche. Cali es también limpio, carretera limpio. Malinis. Sabi ni Chama, ang mga Muy limpio. kalsada. Tapos, ito pa sabi ni Chamame. Sabi ni Chamame, yung mga pagkain daw natin, bakit daw pati mga baboy ay matatamis, sabi niya. Hanggang sa mga barbecue natin, matatamis. Sabi niya, kasi dito po, yun po ang like ko sabi sa inyo, hindi sila naglalagay ng mga asukal sa mga pagkain ng mga ulam-ulam na yan. So, sa atin, kinakain ni Chamame, hindi siya mahilig. Ngunit, sabi nga niya, kailangan niya matutunan na kainin yung mga pagkain Pilipino. Tu ha dicho, cuando tú estás en mi país, cerdo, pollo, tiene azúcar, ¿no? Hasta barbacoa tiene azúcar. Sí, Pero, ¿cómo va a ser? Come. sí, No, ya acostumbrada. acostumbrar, yun. Matututunan naman ni Chamame, sabi niya. Pero cuando tú niño comer esto, ¿va a comer o...? Sí, va a comer. Va a comer, No ¿no? tiene problema comer. Mm. Yo como también, ya como también así Ajá. bien. Yun. Sabi ni Chamame, kakain naman ng mga bata kapag nagpunta sila mismo doon sa Pilipinas kapag matatamis yung mga pagkain natin. Kasi yun din po ang napansin ko mga amigo na mga pagkain natin, kadalasan kahit adobo nilagyan ng asukal, tapos hanggang sa gulay, matamis. Yun ang napansin ko kahit yung salad sa atin dahil yung mayonnaise ay matamis. Yun. Kasi dito po hindi po matatamis yung mga pagkain. And then, yun talaga ang kaibahan. Kahit ako, nanibago ako na laging kinakain ko dito ay hindi na po matatamis. Ganun po. Si Chamami kasi, kumakain yan, minsan, gabi, tanghali, ganun lang. Ganun silang kumain eh. Pero yung mga bata, sila misma, ngayon na si Chamami okay naman, talaga nakakain na maayos. Pero si Chamami, pakain mo isang beses lang yan, okay na sa kanya. No? Ito, cuando comer un vez siesta. Sí, Aha. a la noche. Para noche, Un poquito así, ya está. Yes Tomar pa. agua. Ganun sila, kaya sila pagdating sa pagkain, walang problema. Talagang kahit isang beses mong pakainin. Pero nung nasa amin, sa Nueva Ecija si Chamame, nagugulat siya kasi umaga-umaga sila hindi nagluluto, kakain. Pamaya-maya merienda, pamaya tanghalian, sunod merienda, sunod hapunan. Alam na lang ginawa kundi kumain. Pero na-enjoy ni Chamame ang Pilipinas. Yun ang totoo. También en restaurante así, cuando coméis y arroz termina, dan más. Tú puedes comer mucho, 2, 3 arroz. Pero aquí no, solo comer, ya está. ¿Cómo se llama? Mang Inasal. Yung Mang Inasal kasi yung unlimited rice. No, aquí no así. Aquí no hay. Nada. No puede hacer. Cuando hacer esto negosyo va a cerrar. No hay. Dito kasi, yung natikman, ito yung isa sa talagang kinatuwa ni Chamami sa atin, yung Mang Inasal na kinain po namin, na nagtataka siya bakit bang nagsasandok pa ng kanin. Sabi ko, ina-explain ko sa kanya, yun ay unlimited na kapag gusto mo pa, ay pwede kang kumuha ng kanin hanggang gusto mo. Pero sabi ni Chamame, hindi po pwede sa Equatorial Guinea yan kasi totoo po yan. Alam mo bakit hindi po pwede sa Equatorial Guinea? Kasi sila po, kumakain po sila ng kanin lang at saka mantika, asin, yesta. Okay na po yun. Porque aquí, solo comer arroz y sal y aceite, yesta. Ajá. Por eso, tú pensaba, ¿por qué tu país, por qué arroz, más del restaurante? Mucho, Mucho arroz. Mucho. Aha. So, yun po, nung kumain si Chamami sa Unlimited dun sa may Mang Inasal, talagang na-enjoy niya tsaka yung sabi ni Chamami, ako hindi po pwede sa sa mga taga-Ikuko yan. Cuando todo niños está en mi país de Ikuko, no, va a terminar todo. Va a terminar toda esta olia. Oh, yes, oo. Aha. Y después tú has dicho, ito yung isa sa na sinabi ni Chamami na sabi niya na siya ay natakot. Ayan. Iniisip niya tuwing may i-greet siya na tao, bakit daw hindi nagre-response? Tú has dicho cuando tú hablar con un gente, buenas tardes, buenos días, pero no responde. No responde, pasa. Ayun, sabi ni Chamame, hindi raw pagka iginrit daw niya, bakit daw hindi nagre-response na kunyari good morning, sabi niya good morning din, hindi ganoon. Pero sabi
Chama Mami sa akin, iniisip niya na hindi ba nagagalit ba ito sa akin, ganun. Kasi po, muli po, i-explain ko sa inyo na dito po, hindi mo kakilala, mag-good morning ka. Walang po, ganun po yun. Pag nasa sasakyan ka, sumakay ka, at hindi ka nag-good morning, at nag-good morning yung isa, parang kabasusan sa kanila yon. So, yun yung isa sa tingin ko na dapat sa atin na pinapractice. Yung kapag ginit ka ng good morning. Hindi kagaya sa atin di ba sa atin kapag may kailangan, kung ano kailangan mo, tumawag sa telepono. Nasaan yung ano ko, ganon. O meron akong ganon. Hindi na yung hello, how are you, ganon. Dito po ganon. Aquí cuando tú hablas la teléfono, habla, buenas tardes, ¿cómo está? Bien? Así, ¿no? Esto está bien. Formal, ¿no? No como hola, dame esto, ¿no? Cuando esto, falta de respeto. Oo. Kulang sa respeto sa kanila yung pag ganun po mga amigo. Kaya ako, nasanay ako dito na kahit na mamamalengke ka, bibili ka sa palengke o mag-grocery ka, nagsasabi ka ng good morning sa mga nakakasalubong mo. Lahat dyan, mga amigo, totoo lang, kakausapin mo ng good morning, kumusta ka. So, nasanay na po ako sa ganung sistema ng bansang ito. Pero, yun nga, sabi ni Chamame, okay naman yung pagbabakasyon niya sa Pilipinas. Ang dami niyang natutunan at dami niyang nalaman sa ating bansa. And then, isa pa, ako naman, hindi naman napansin ni Chamame to, pero sinabi ko sa kanya. Ang sabi ko kay Chamame, Chamame, may nakita ka ba mga bata at saka mga tao na mga nakatapak? At meron ka ba nakita ng mga tao sa bahay na yung mga plato ay sala pag sila kumakain? Sabi po napaisip si Chamame, oo nga no, sa amin gano'n, normal yon kasi mga Aprikano kami. Pero sabi ni Chamame na dapat pala, yun ang talagang tama. So walang nagtuturo sa kanila, kaya ang sabi niya, hindi nila alam yung mga ganong mga formal na, yung mga dapat na, yung dapat talagang gawin. So ayun pa mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at napaka saya ng bakasyon ni Chamame at talagang na-enjoy ko, nakasama natin ang isang Aprikana at muhay ng 40 days sa Pilipinas at bumalik dito, masaya pa din, and then ang dami niyang maikukwento sa mga kapitbahay niya, sa mga kaibigan niya. Ngunit ang pinaka-bottom line po ng usapang ito, yung usapan po na ito, ang isang bagay sa lahat po ng paglilibot ni Chamame sa Pilipinas at sa pagpunta niya sa Pilipinas, ang isang bagay lang po na natutunan ko na tayo mga Pilipino ay mabait sa kapwa, mabait sa ibang lahi at talagang natutuwa at talagang masaya ang mga ibang lahi sa atin dahil mababait daw ang mga Pilipino at masiyahin. Yun po mga amigo, ang video natin for today. Thank you po sa panonood ng video na to at kita-kita tayo uli bukas. Sa Diyos, sasama niya na. Bye-bye! Ciao! Gracias! Salamat po mga kababayan ko. Mahal namin kayo. Gaya ng pagmamahal nyo sa amin. Mga amigo, paalam po. Bukas po uli. Mag-ingat po kayo. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.